Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. O eto na, Vice Ganda pinahiya ng Dilawan tungkol sa komento niya sa isang eskwelahan at tinulungan niya. At nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. Abayang walang hiya, dinamay pa si Heart Evangelista. Pero alamin natin kung ano ang dahilan kung bakit ginagawa niya yan. Pag-usapan po natin yan, maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At eto na nga, magandang araw mga Banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. At ngayon po, pag-uusapan po natin ay istorya ng mga artista. Walang iba kundi si Vice Ganda at binanatan niya si Heart Evangelista. So yan po kasi ang nangyayari mga kababayan kung bakit nakatapaoho ang isang kabayo. Okay? Ang isang kabayo nakatapaoho, ibig sabihin nakatakip ang mata. At kapag nakatapaoho, ang gagawin ng isang kabayo ay kung ano lang ang iniutos at gustong ipagawa sa kanya ng kanyang amo. Dire-diretso lang ang tingin, para doon sa kanilang goal, mga kababayan, kung ano mang goal ang gusto nilang gawin. Pero dito kasi, katulad ng aking nasabi, binanata ni Vice Ganda, si Heart Evangelista, regarding dito, di umano, sa eskwelahan na tinulungan niya doon sa lugar ni Heart Evangelista, which is dyan po sa Sorsogon, sa Bicol. Ang problema kasi dito kay Vice Ganda, hindi nagre-research, no? Gagawin niya ang lahat, magsasalita siya kung ano yung nasa isip niya nang hindi alam ang tunay na istorya. So now, napahiya siya dito, mga kababayan, dahil mismong kakampi niyang Dilawan at Pinklawan ay pinahiya siya dito. Alam niyo kung bakit? Pero bago po yan, mga kababayan, panoorin po muna natin yung video ni Vice Ganda kung saan binabanatan niya si Heart Evangelista. So, hindi na ito yung buong video, pero yung gist ng kanyang sinasabi, malalaman natin. So, iniba ko yung boses kasi baka maano tayo dito Baka ma-copyright po tayo. So, panoorin po natin, mga kababayan, Kwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar sa probinsya nila Heart Evangelista Tapos, na isang paaralan na walang reading materials. Ganon. Pinagawa ko yung eskwelahan. At nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school. wow! Nakakalungkot Kailangan yan, alisin ng paaralan. Kailangan tulungan ng mga magulang Yun. na mailagay sa paaralan ang mga anak. Yan. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Ayun. Ikaw na nga mismo nagsabi mula sa pamahalaan Bakit si Heart Evangelista ang binabanatan mo? Pamahalaan pala Pamahalaan pala ang may obligasyon dyan Bakit mo binabanatan si Heart Evangelista? So, ibig sabihin, pwede ka rin ba namin i-criticize dyan sa yaman mo dahil kung ano-ano mga finiflex mo, meron ka pa ng Tesla di ba? Hindi hamak naman na mas matagal ng artista si Heart Evangelista kaysa sa'yo. Hindi ba po pwede na afford ni Heart Evangelista yung mga bagay-bagay na na-afford mo, tulad ng Hermes, tulad ng Louis Vuitton, tulad ng Gucci, tulad ng Prada, o kung ano-ano pang mga luxury na bagay na meron ka. So tandaan mo mas matagal na sa iyong artista at model si Heart Evangelista. Pero bakit parang ang sinasabi mo ngayon at ang gusto mong palabasin ay may kasalanan si Heart Evangelista kung bakit kulang ang paaralan sa Pilipinas? Na ikaw na nga mismo ang nagsabi na kailangan ng mga magulang at mga estudyante o mag-aaral ng tulong ng pamahalaan. Ba't napasok dito si Heart Evangelista? Hindi kaya bitter na bitter ka dahil mas maganda si Evangelista? Or hindi kaya bitter na bitter ka dahil si Evangelista ay model ng McDonald's? Endorser ng McDonald's? Na mahal ng tao at ikaw ay inuulan ng kritisismo dahil sa baho ng bunganga mo? Di ba? Bakit ngayon, yung lugar ni Escudero, krinikriticize mo? Bakit hindi mo kaya i-criticize din yung lugar doon sa Tacloban? Na mas malala pa yon. Ako in fairness, mga kababayan, Ako in fairness, pag pumunta kayo sa Sorsogon,
maganda po ang lugar. Maganda ang lugar at yung mga establishment or infrastruktura na dapat ay obligasyon ng gobernador, obligasyon ng kongresista, nagagawa po nila. Ang paaralan po ba, kanino pong obligasyon yan? Ha? Di ba sa Department of Education? Ha? At ngayon, yung Department of Education, they had a collaboration with DPWH, and now, bakit si Mark Evangelista? Ang sinisisi mo. Eto, para malaman mo, eto ang issue sa Department of Education kung bakit walang maayos na classroom. Vice Ganda, makinig ka, ha? Eto. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang ito ba, no? Oh. Ang baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Vice Ganda. Ngayon, bakit mo sinisisi ang Heart Evangelista? Kung kasalanan niya ni Heart Evangelista or obligasyon ni Heart Evangelista, dapat siya ang tinatanong dyan sa hearing sa Senado. Budget hearing po ito, ha? Hindi ba dapat kung yung bunton isinisisi mo kay Heart Evangelista or kay Escudero, dapat si Chis Escudero yung nandyan, tinatanong ng Senado. Kulang ka talaga sa sa vitamina, Vice Ganda. So, ibig sabihin, Vice Ganda, hindi obligasyon ni Heart Evangelista or ng asawa niya ang pagtatayo ng eskwelahan. Obligasyon yan ng Department of Education and now naging obligasyon ng DPWH kasi sa kanila iniatang yung responsibilidad. At ngayon, pati nga itong si Vince Dizon nahihiya sa resulta kung ilan ang naitayong eskwelahan ng administrasyon ni Marcos Jr. So ito, makinig ka pa, Vice Ganda, nang hindi ka tatanga-tanga. Okay, October na. Seka. October na. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. Yan. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues ho natin with the agency, our issues with flood control. Yan. Isipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon, tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH, October na po, 2025. Yan. Out of 1,700 proposed classroom na dapat may patayo, ang natatayo lang, 22. So, Vice Ganda, kasalanan ba ito ni Heart Evangelista or ni Chis Escudero? Hindi kaya, ito tanong hindi kaya may utos sa'yo, labanatan si Heart Evangelista, at syempre, pag binanatan mo si Heart Evangelista, tatamaan din dito si Chis Escudero, na kalaban ng amo mo, na may malaking share dyan sa ABS-CBN. Now, ang sinasabi ng ating mga kababayan at majority ng mga Pilipino, pinapangalanan nila yung mga kawatan, mga mastermind sa nakawan sa gobyerno. Now, kayo, na mga artista, hindi naman lahat, lalo, pero ikaw, Vice Ganda, pasigaw-sigaw ka pa na putang ina nyo, mga magdanakaw kayo, hindi mo naman makapangalanan yung mastermind. Yan ang problema sa atin. Puro lang tayo photo ops, puro lang tayo mga optics na ganyan, pero hindi naman yung napapangalanan kung sino talaga ang inyong pinatutungkulan. Oo, maraming magdanakaw sa gobyerno, pero meron diyang mastermind. Bakit din yung pangalanan?
Ha? Oy, bitter ka lang kay Heart Evangelista kasi kahit kailan hindi ka magkakaroon ng puwerta. Ha? Oh. Magkakasya na lang kayo sa swordism. No. 'Di ba? Yan ang problema sa atin. Nananahimik yung tao Si Heart Evangelista, hindi ka naman inaano. Naagawan ka lang, ha? Ng endorsement siguro, kaya nagkakaganyan na ang bunganga mo. Ha? Vice Ganda. Sino may kasalanan? Si Vice Ganda pa? Si Heart Evangelista ba? O ayan ginigisa diyan sa Senado si Vince Dizon dahil cargo nila ang pagtatayo ng classroom. Bakit si Heart Evangelista? Anong kinalaman nung Hermes na bag ni Heart Evangelista, nung Louis Vuitton, nung Gucci na bag, ni Heart Evangelista, na yan nga, meron Kailan ka lang naging artista? Si Heart Evangelista, bansot pa yan, bata pa, artista na. So, ibig sabihin, ikaw lang ang may karapatan na bumili ng Hermes na bag, bumili ng mga luxury item, Hindi ba kaya, hindi ba afford ni Heart Evangelista na international model nga siya? Oo. 'Di ba? Yan ang problema sa atin. Oo, dinadala natin sa politika, 'di ba? Dahil si Chis Escudero, binabanatan niya yung mga amo mo siguro. Nautusan ka ba? Nabanatan na out of nowhere, bigla ka na lang magsasalita na tumulong ka, naiyak ka doon sa kagalagayan ng mga estudyante, naiyak ka, nagbigay ka ng tulong, utangin na tumutulong ka sinusumbat mo. Marami kang natulungan, di ba? Marami kang natulungan na mga kabataan, siguro mga foundation, na mga may sakit and all that. Bakit ang binabanggit mo lang yung lugar ni Heart Evangelista? Di ba? Kasi kaya nga tayo tumutulong Kaya nga tumutulong sa foundation dahil kailangan nila ng tulong. Ibig sabihin, Ibig sabihin, may kakulangan sila. Yung mga foundation na tinutulungan mo, di ba may kakulangan sila kaya tumutulong ka? May kakulangan sila. So dito sa lugar ni Evangelista na sinasabi mo, may kakulangan din sila kaya nga tumulong ka bakit ngayon sinisingle out mo? Tumulong ka pero sinumbat mo naman. Pero mga kababayan, ganito kasi yan. Ikumpara mo ang Sorsogon. Ikumpara mo ang Sorsogon doon sa mga lugar. Halimbawa, ito ikumpara mo ang Sorsogon sa Tacloban. Bakit yung Tacloban na makikita mo sa social media, kaliwat kanan ang reklamo sa kalsada, kaliwat kanan ang reklamo sa palengkeng butas-butas, kaliwat kanan ang reklamo sa mga government offices na sira-sira ang kisame, 'di ba? Tapos babanatan mo Sorsogon. In fairness mga kababayan, pumunta kayo sa Sorsogon. Sa kalsada pa lang makikita nyo na. Napakaganda ng kalsada sa Sorsogon, papunta doon sa Sakayan, papunta sa Samar. Kung ikaw ay Bisaya, kung ikaw ay taga Mindanao na naglaland tour ka, alam mo yan. Kung gaano kaganda ang kalsada sa Sorsogon, papunta sa Matnog, kung saan sasakay ang mga Bisaya sa barko, papunta doon sa Leyte. Papunta sa Samar, papunta sa Tacloban. Doon pa lang makukumpara nyo. So, ngayon kasi mga kababayan, alam naman natin na malapit na ang eleksyon. Ito ay nangyayari gawa ng eleksyon. Ang problema natin ngayon mga kababayan, trilyon-trilyon na ninanakaw na budget sana ng flood control na maghaharang sana sa baha na lumulubog sa mga ari-arian, mga bahay na mga Pilipinong nagdurusa. Ba't di tayo dun mag-focus? Ba't nagdadamay tayo ng mga personalidad na wala namang kinalaman? So parang gusto mong sabihin, nagnakaw si Heart Evangelista, yung pera ng gobyerno, inibinigay ni Chis Escudero kay Heart Evangelista. Parang ganun ang gusto mo kasing mangyari Kasi doon sa bandang huli na sinabi mo na deserve ng mga estudyante ang maganda na mga eskwelahan, hindi nila kailangan ng Hermes bag. Parang ganun ang gusto mong sabihin. Hindi na pupunta sa Hermes bag. So dito, Vice Ganda, malinaw na ang gusto mong mangyari na parang yung pera ng gobyerno from Chis Escudero, ibinigay kay Heart Evangelista para ibili ng Hermes bag. Walang hiya ka, international model yan kaya kong bumili ng bag na ganyan Di ba? Ba't ganun ang issue? Doon tayo sa malaking issue, Vice Ganda.
Dito pa lang, pinahiya ka nga ng kakampi mo na si Bam Aquino. Sino may hawak, ng pagpapatayo ng eskwelahan? Si Hearty Evangelista ba? We will Pakinggan have mo. to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang no, ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman. At bakit ano ang cost ng delay? Pondo pa? O proseso ba? Kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi na po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Opo. So we currently have a classroom acceleration bill, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan asikasuhin. Marami kayong kailangan gawin. Vice Ganda. Saan daw din-download ang budget ng DepEd? DPWH. Narinig mo, di ba? Ang sisihin mo, DPWH. Di ba? DPWH ang sisihin mo dahil sila dapat ang nagtatayo ng mga eskwelahan. Nasa balikat ng DPWH, ang pagtatayo ng paaralan. Obligasyon nila. Bakit si Hearty Evangelista sinisisi mo? Bitter ka lang Kasi yung endorsement ng McDo, nasasapawan ka siguro ni Heart. Si Heart kasi may kipay. Di ba? Ang ganda ni Hearty Evangelista. Pucha. Ganyan ang problema ng mga bitter Bitter, no? Yan ang problema pag bitter ang isang tao. Kahit nananahimik yung tao, uungkatin mo para masira yung asawa niya na politiko. Ganon, di ba? Puta naman. Huwag na tayo maglokohan. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No? Secretary Angara is on board with this proposal. Ibigay sa LGU, Local Government Unit. Ikaw kasi Vice Ganda, wala ka namang alam sa politika Entra ka ng entre. Pag binigay sa LGU, ibinigay sa mga kongresista, sa mga congressman ng distrito, sa mayor, vice mayor, sa kapitan, doon mo sisihin. Ngayon nga, hindi mo nga pwedeng, kahit ibigay pa yan sa LGU, hindi mo pwedeng sisihin si Hearty Evangelista Kasi ang asawa niya, senador. Ano trabaho ng senador? Magbalangkas, gumawa ng batas. Obligasyon ba ng mga senador na magtayo ng paaralan? Hindi nila obligasyon yun. Di ba? So, bakit mo isisisi kay Hearty Evangelista? Or dapat dinirekta mo na Kay Chis Escudero na, mismo. Pinadaan mo pa kay Hearty Evangelista Nahiya ka pa. Ngayon, ang kasalanan kung bakit walang matinong eskwelahan, nasaan ba? Tanungin kita, Vice Ganda. Sa senador ba? Ang senador, extra mile na lang nila yon. Kung halimbawa, may sobra silang budget, magpatayo sila ng eskwelahan, okay yun. Pero kung isisisi mo yung kakulangan ng eskwelahan sa mga senador, mali yun. Ang tawag dyan, pamumulitika. Ang tawag dyan, tapaoho. Kunyari, galit ka, Kunyari, galit ka sa mga nangungurakot, pero pinipili nyo lang yung magagalitan nyo. Pinipili nyo lang yung pangangalanan nyo. Pero yung mga amo ninyo, ililigtas nyo, palilinisin nyo pangalan para madiin yung mga kalaban nila, mga politiko. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Buuin na natin ang video. The chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly, maybe even, for next year, maybe even for this year, kasi mukhang hindi rin magagamit, at dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control, at sana po, meron tayong chance ang makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Yan. Secretary Vince, do we have, maybe solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po nagagawa ng departamento ngayong taon. Kailangan po talaga natin ng tulong. No? At hindi lang po mga partnerships with LGU. Tingin ko po, nag-usap na rin po kami ni Secretary Sani Angara tungkol dito. Tingin ko po kailangan mag-aggressive PPP din po tayo para mapagawa natin ng mas mabilis. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms. Yes, so mag-PPP po ang DepEd, but that will happen in the middle of next year kasi may proseso po yung PPP. In the meantime, what we want to pursue is reallocating that budget for classrooms at direct download sa hundreds, if not
most of the LGUs, kasi lahat po sila, practically lahat, mayroong classroom gap. Yan. So, saan ida-download? Doon sa mga LGU. Nasaan yung budget ngayon? Nasa DPWH. Mas ganda. Bakit sinisisi si Arte Evangelista? Utang ina naman. Ginagawa yung tanga mga Pilipino. Ha? Marami pa namang naniniwala sa inyo. 'Di ba? Tapos, yung mga sentimento ninyo, mali-mali. Tumatahol kayo sa baling puno. You're barking at the wrong tree. Wrong tree tuloy. You're barking at the wrong tree. Vice ganda. Sisihin mo si Angara, sisihin mo si Vince Dizon. Actually, si Angara hindi mo pwedeng sisihin dito eh. Kasi sa kanya, information lang. Saan kulang natin? Hindi mo siya pwedeng sisihin kasi wala sa kanya yung budget eh. Nandun naka-allocate sa DPWH. And now, narinig natin si Bam Aquino, nakakampin nyo, Vice ganda, na i-reallocate ang pondo ng Department of Education for the classroom sa mga LGU. Malinaw tayo dyan. Vice ganda. Walang kinalaman siya at Evangelista. Ang totoo dito, ikaw ay namumulitika. So now, ang challenge ko sa'yo, pangalanan mo. Magbigay ka ng pangalan ng mga kurap. Nandiyan sa social media, ang dami. Ang daming pinangalanan. Ang daming pinangalanan na kasama nga yung amo mo sa ABS-CBN eh. 'Di ba? Na may share diyan kasama doon. So bakit ang pinapangalanan mo lang Heart Evangelista? Wala naman siya kinalaman diyan, Pinakita natin yung video, malinaw pa sa sikat ng araw na ang pondo para sa mga classrooms ay hawak ng DPWH and now they are reallocating it to the local government unit. Mas ganda. Hindi mo ba narinig si Bam Aquino? Matagal na to eh. Noong 1 linggo pa tong video na to eh. Nagmukha ka na naman tuloy tanga. Mag-research ka muna baka magsalita, ha? Kung tutulong ka, huwag may pagyabang. Huwag mo na isumbat. Diba? Tumutulong daw siya, maganda pangalan niya, malinis, tinulungan. Tapos, siniraan naman niya, si Arte Evangelista. Gusto mo, Vice Ganda, punta ka ng Sorsogon, tapos punta ka ng Tacloban. I-compare mo ngayon, yung dalawang lugar na yon. Okay? I-compare mo kung anong masasabi mo. Doon lang tayo sa Real Talk. Doon pa lang makikita mo kung sino yung nangungurakot. No? Okay? So hanggang dito na lang po muna, mga kababayan, ang ating video. And once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan.